Ang talambuhay ng mag-asawang San Luis at Santa Zélie. Taong 1858, sa bayan ng Alençon, France, pinagtagpo ng langit ang dalawang kaluluwa na nakatadhanang bumuo ng isang banal na pamilya. Si Luis Martin ay ipinanganak noong ika-22 ng Agosto, 1823 sa bayan ng Bordeaux, France, kung saan naglilingkod noon ang kanyang ama bilang isang opisyal ng mga sundalo. Ninais ni Luis na maging isang pari noong kanyang kabataan. Naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang panalangin. At dahil sa maalab niyang kagustuhan na ialay ang buhay sa Diyos, pumasok siya sa monasteryo ng mga Agustinian. Ngunit naging mahirap para sa kanya ang pag-aaral ng Latin. Kaya minabuti niyang hanapin sa labas ng monasteryo ang misyon na nakatakda sa kanya. Nagpasya siyang hindi na mag-aasawa, kaya ginugol na lamang niya ang kanyang panahon sa pagtatrabaho, sa mga kapaki-pakinabang na libangan, pananalangin at pakikisalamuha sa ibang tao. Si Marie Azélie Garand ay ipinanganak noong ika-23 ng Disyembre, 1831. Sa buo niyang pagkabata, siya ay naging masasaktin, bagay na nagpalakas ng kanyang pananampalataya. Dahil dito, nangarap din siyang mag-alay ng buhay sa Diyos. Sinubukan niyang pumasok sa Sisters of Charity ni Saint Vincent de Paul. Ngunit dahil sa mahina niyang kalusugan, hindi siya natanggap. Napagtanto niyang hindi para sa kanya ang buhay relihiyosa, kung kaya dumalangin siya sa gabay ng Kalinis-linisang Birhen Maria. Matapos mag-aral ng pagbuburda, nagtayo siya ng isang shop sa tahanan nila sa Alençon. Ang kaniyang pakikitungo sa kanyang mga manggagawa, kapitbahay at mga kakilala ay kinakitaan ng malalim na pagkapa sa kanilang kalalagayan. Sabi niya, dapat din silang mahalin bilang kasapi ng sariling pamilya. Nang si Zélie ay 26 na taong gulang, napadaan siya sa St. Leonard Bridge sa Alençon at dito niya nakasalubong ang 34 na taong gulang na si Luis. Sa pagkakataong iyon, sumilid kay Zélie ang isang inspirasyon na nagsasabing, "Siya ang inilaan ko para sa iyo." 3 buwan matapos ang pinagpala nilang pagtatagpo, sina Luis at Zélie ay nag-isang dibdib noong hating gabi ng ika-12 ng Hulyo, taong 1858 sa Basilika ng Notre Dame. Dito nagsimula ang pag-unlad ng mag-asawang Martin sa daan ng tunay na pagpapakatao at kabanalan. Nanatili sila sa Alençon. Sa simula, ninais ni Luis na maging ganap ang kalinisan ng kanilang pagsasama. Ngunit matapos ang 10 buwan, natuklasan ito ng kanilang paring tagapayo at sinabing hindi ito ang kalooban ng Diyos. Biniyayaan sila ng 9 na supling, ngunit 5 lamang sa kanila ang nabuhay. Dahil sa makakristyanong pagpapalaki sa kanilang mga anak, niyakap ng lahat ng mga ito ang buhay konsagrado.
Ang mga ito ay sina Marie, Pauline, Leonie, Celine, at Ceres. Wika ni Zelly. Anong ligaya ang idinulot sa amin ng aming mga anak? Hinangad kong maging marami sila upang mapalaki ko sila para sa langit. Nabanggit naman ni Luis, nais kong sabihin sa aking mga anak na ako'y agarang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ramdam ko na ang aming pamilya, bagaman payak, ay biniyayaan niya ng kaniyang natatanging pagpapala. Pumanaw si Zelly sa sakit na breast cancer noong ika-28 ng Agosto, taong 1877 sa gulang na 45. Si Teresita, ang bunso, ay 4 na taong gulang pa lamang noon. Nagpasya si Luis na lumipat ng tirahan kasama ang kanyang 5 anak na babae sa Le Bussonnet sa Lisieux, kung saan naroon ang kapatid ni Zelly at ang kanyang pamilya. Pagkapasok ni Teresita sa Carmel, nagkaroon ng stroke si Luis na ikinahina nito pati na ng kakayahan niyang mag-isip. At noong Pebrero 1889, ipinasok siya sa isang mental institution sa Caen. Pagkalipas ng 3 taon, iniuwi siya sa Lisieux at noong ika-29 ng Hulyo 1894, sa gulang na 71, tinawag siya ng Diyos sa piling niya. Si San Luis at Santa Zelly, ang kauna-unahang mag-asawa na sabay na itinanghal bilang mga santo at santa sa kasaysayan ng inang simbahan. Ibinigay sila sa atin bilang huwaran tungo sa kabanalan at karangalan ng buhay may asawa at pagiging magulang. Sa pagkilala sa buhay ni San Luis at Santa Zelly, mga magulang ni Santa Teresita ng Batang si Jesus, ang lahat ay muling pinaaalalahanan ukol sa kahalagahan ng pagtatalaga ng pamilya sa Panginoon at sa mahal na Birhen Maria, lalong-lalo na sa panahong ito na kung saan ay nagpipilit mamayani ang kulturang pumapatay. San Luis at Santa Zelly, patuloy nawa ninyong ipanalangin ang bawat pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.